And you should know that Gawad Kalinga is not just about building homes, it is actually about nation building. At marami pong natutulungang mga kababayan, yung kanila pong mga buhay na babago din dahil sa Gawad Kalinga. Elena is an example. Elena, saan ka nakatira ngayon? Sa Paco de Damas po, doon po sa may tabi ng kalsana, doon po ako nakatira nung maraming taon, 1999 po nung masunugan kami at nirelocate po kami sa Bagong Silang. Ako po si Corazon na ang magulang ko po ay mga taga Samar Leyte. Ako po ay galing sa may Paco, yung dati pong nasunugan na bahay ampunan. Doon po kami sa gilid ng bangketa nakatira. Ngayon po nung nasunog po yung bahay ampunan, pinagawa po siya, tapos parang nilipat po kami, hanapan po kami ng relocation, doon po kami binagsak sa Bagong Silang. Malaki po ang pagbabago namin kasi po, matagal na po kami dyan sa nakatira sa Bagong Silang. Ngayon lang po kami napagbigyan na ilang taon na rin po kami natutulungan ng Gawad Kalinga. Unang-una po sa bahay na ipinagagawa nila sa amin. Marami po na sinasabi nilang pangarap lang na magkaroon kami ng magandang bahay. Pero po sa ngayon, hindi na po pangarap dahil nakikita na po. Doon po sa amin sa bangketa, wala po siyang kasilyas, flying saucer po. Oh, flying saucer. Yung yung dumi po, binabalot siya, tapos nahagi sa may kalsado. Kaya minsan pag may dumadaan, kasi daanan po siya ng sasakyan eh. Tapos yung iba naman po, tinatapon sa basurahan, ganon. Ganon po yung kalagayan namin doon sa dating pinanggalingan namin. Saka walang tubig, walang ilaw. Wala po talagang ilaw. Bali, 9 years po kami doon sa gilid ng bangketa. Yung ilaw naman po, meron. Kaso lang yung nag-charge po kami sa battery. Tapos, na-charge po siya sa kargahan ng battery. Tapos, nag-aano po kami ng ilaw. Yun lang po yung ilaw. Yung tubig po, malayo po yung iniigiban. Nag-iigib po kami, nagbabayad po kami ng isa-isang container. Natutuwa po ako. Siyempre, nagpapasalamat po ako sa Gawad Kalinga. At kami po ay pinuntahan nila doon sa lugar namin. At kami po ay tinulungan na magkaroon ng mas magandang maayos na tirahan. May sariling kasilyas na po kasi hindi na po kami lumalabas pa ng bahay katulad ng dati yung hindi pa nagagawa yung bahay namin na wala pa kaming bahay. Ang CR po namin nasa labas ng bahay. Kumun po kasi siya eh. Ngayon, mas maganda na po kasi ang CR po namin nasa loob, tapos ang tubig po, kung meron nakikiigib pa rin po, malapit na po, hindi na katulad dati na may isang ilaw po, nakikisaksak na lang po kami. Pero sinasabi nila, hindi lang bahay ang nababago eh. Ano pang nabago sa buhay mo dahil nagkaroon ka ng bahay? Marami po kasi tungkol na rin po sa mga kaugalian po kasi na syempre nagbabalyos po kami, tuturuan po kami ng magandang pakikitungo sa kapwa namin. Tapos tinutulungan din kami magkaroon ng maski pa paano hanap buhay, livelihood sa lugar namin. Ganun po yung mga tutulong sa amin ng mga Gawad Kalinga, hindi lang po dahil sa charter. Sa katunayan nga po, yung panganay kong anak ay hawak ng siga. At sa awa naman po ng Diyos, kami po na nakabuo at binuo ng Gawad Kalinga ay nagkakaisa po sa lugar namin. Nakakayak isipin pero talagang iba ang Gawad Kalinga na katulad po ni Tito Tony Manaloto, nakikihalubilo siya sa mga katulad naming mahihirap. At binibigyan niya talaga ng pag-asa yung mga mahihirap. Paano nabago ng Gawad Kalinga yung buhay mo? Ano bang buhay dati? Magulo ba? Mahirap? Ano bang buhay ngayon na sinasabi mo, mahirap pa rin kayo pero mas masaya ba? Ano bang nabago? Kasi po, natuto kaming makisalamuha sa komunidad. Katulad po ng Gawad Kalinga. Noon po, hindi po ako makarunong makihalubilo. Pero nang dumating ang Gawad Kalinga, tinuruan po kami ng mga staff ng mga Gawad Kalinga sa utos siguro ni Tito Tony Manaloto na mahalin ninyo, hindi lamang ang dahil mga tao yan, kinakailangan mahalin nyo, na katulad ang aso nga binibigyan ng importansya o mga hayop, yun pa kayang mga taong malilit. Katulad ko po, hindi po talaga ako marunong makihalubilo sa mga tao. Pero po sa ngayon, single mom ako, binigyan nila ako ng pag-asa na makasali sa Gawad Kalinga Health. Kaya isa po ako sa member sa Gawad Kalinga Health na tinutulungan po at partnership po ng Gawad Kalinga ang Unilab. Ano po ang role nyo? Anong ginagawa nyo sa Gawad Kalinga Health? Tinutulungan po namin yung mga taong walang maipagamot.
na wala pong pera, binibigyan po kami ng karapatan na magkaroon kami ng, kasi po, 'di ba, pag mahirap ka, bawal kang pumunta sa ospital. Totoo 'yan, dinanas ko 'yan eh. Pag walang pera, tatanungin kung may pera ka. Dinanas ko po 'yan 2007, yung anak ko ay na-ospital sa Tala. Unang tanong kung may pera. Pag wala kang pera, hindi mo na i-confine. Pero pag may pera ka, madali silang kumilos. Pero sa ngayon po, humiling ka lang na may lagnat ka, tinutulungan po ng Gawad Kalinga. At hindi lang ikaw yung nakaasa sa ibang tao na tumulong sa'yo, tumutulong ka na rin sa ibang tao ngayon. So, anong masasabi mong mensahe sa Gawad Kalinga kay Tony Meloto? Anong masasabi? Sa akin pang masasabi ko lang po, marami pong salamat at sana po sa tagal ng panahon, marami pa pong buhay at mga tao ang matulungan ninyo dahil malaki pong sinasabi nyo po na sa inyo ko lang naririnig, share your blessing.